Purihin pong ating dakilang Diyos, purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po'y panandali ang manalangin, mga minamahal. Bago tayo dumako sa mga banal at mga sagradong salita ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin muna, mga minamahal. Opo, dakila at papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat po kami, mala Panginoon. Minsan mo pa kami pinagkatipon-tipon upang sama-sama ka namin purihin, pasalamatan at paglingkuran, mala Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo ng aming mga papuring awitin. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Minsan pa dakilang Diyos sa mga salita mong aming mapapakinggan. Patuloy po kaming umaasa sa dakilang kapangyarihan, mala Panginoon. Nabibigyan mo kami ng kakayahan na masunod ang iyong mga salita. Mala Panginoon, dalangin po namin, mala Panginoon, tulungan mo po kami na bago ka bumalik, kami po yung makasusunod sa iyong mga salita, mala Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, patuloy po kayong mangusap at higit sa lahat, ipaunawa mo sa amin ang mga salita, mala Panginoon. So maamin po kayo dakilang Diyos at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin pong ating dakilang Diyos. Kindly sa ating mga beloved choir members, beloved youth choir, dito kay Sarap, ating beloved youth choir. Purihin pong ating dakilang Diyos, maminamahal, habang inihanda po natin ating mga pambungad na talata. Jeremias 5:3, dito sa Revelation chapter 9 verse 20 and 21. Ako po yung nagpapaabot po ng unang-una sa lahat, maminamahal, nagpapaabot po ako ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapaabot din po tayo ng patuloy na pag-alala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At nagpapaabot po tayo ng pagbati sa mga minamahal nating mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, maminamahal, at sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Metro Manila, mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, mga kapatiran natin, maminamahal, sa Metro Manila. Dito po sa lugar na ito, ng Olonga po, magandang hapon po sa inyo. Purihin pong ating dakilang Diyos at kindly, maminamahal, buksan po natin ang ating mga Biblia dito sa Jeremias 5:3 at Revelation 9:20 and 21. Jeremias Kapitulo 5, talatang 3. O Panginoon, hindi bagat tumitingin ang iyong mga mata sa katotohanan? Iyong hinampas sila, ngunit hindi sila nagdamdam. Iyong pinugnaw sila, ngunit sila'y nagsitangging tumanggap ng saway. Kanilang pinapagmatagas ang kanilang mukha na higit kaysa malaking bato. Sila'y nagsitangging manumbalik. Apokalipsis Kapitulo 9, talatang 20 hanggang 21. At ang nalabi sa mga ito, na hindi napatay sa mga salot na ito, ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay, upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakakita, ni nakakarinig man, ni nakalalakad man. At sila'y hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man sa kanilang paggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, ang ating paksa ay pamamagatan po nating decided ungodliness. Decided ungodliness. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, desididong huwag magpakabuti. Desididong magpakasama o desididong huwag magpakabuti. Alam nyo, mga minamahal, tandaan nyo po ito. Kapag tayo po ay napabilang sa tunay na gawain ng Diyos, mga minamahal, ito po isang napakalaking pribileyo na para sa atin. Imagine, mga minamahal, 7,000 religion throughout the world.
7,000 religion throughout the world, napakahirap hanapin kung alin ang tama. Napakahirap malaman ano ang pananampalataya magdadala sa atin sa langit. At doon po, maminamahal, sa 7,000 religion, meron rin pong mga naniniwala sa Biblia, mga minamahal, na mga ilang libo. Naniniwala sila sa Biblia, mga minamahal, pero mali pa rin yung kanilang paniniwala kahit Biblia ang kanilang binabasa, ang kanilang sandigan ng kanilang paglilingkod sa Diyos. Kasi meron ditong mga nagbabasa ng Biblia, hindi nila nakilala ang Diyos. Nagbabasa rin sila ng Biblia, ang basihan rin ng kanilang kaligtasan ay biblical. Pero ang mga member hindi nagbabasa ng Biblia, ang mga ministro lang ang pwedeng magbasa ng Biblia. Para nga naman, kung ano tinuturo ng ministro, siya nga po lang ng siya nga po ang mga tao. Kasi hindi nila alam kung yung tinuturo ay biblical. Kaya nga ang sagot lang nila, siya nga po, opo. Pero, palibasa hindi nila alam yung binabanggit sa Biblia dahil wala rin silang mga Biblia. Oo lang sila ng oo, siya nga po lang sila ng siya nga po. May mga naniniwala sa Biblia, maminamal, pero hindi sila naniniwala kay Kristo na siya ang Diyos. Marami rin nagbabasa ng Biblia, maminamal, pero hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naniniwala na si Kristo ang Diyos. Biblia rin ang sandigan ng kanilang pananampalataya, pero ang isang pinakamalaking pagkakamali, maminamahal, hindi nila nalaman kung sino ang Diyos. Yan po ang pinakamasaklap, mga minamahal. Kumbaga sa nandito ka na, napakalapit mo na sa katotohanan, pero hindi ka pa rin nakapasok sa langit. Hawak mo na ang Biblia. Hawak mo na ang salita ng Diyos. 7,000 religion throughout the world, wala silang Biblia. Ang pinaniniwalaan nila yung mga iba't ibang mga kababasahin na hindi patungkol sa langit. Pero may mga naniniwala sa Biblia, hawak-hawak ang Biblia, pero mga minamahal, hindi pa rin nakapasok sa langit o hindi pa rin nalaman ang katotohanan. Kasi nga, hindi nila nakilala ang tunay na Diyos. Ang pinaka-importante sa pagkaalam mo sa Biblia, dapat alam mo ang Diyos, alam mo kung sino ang Diyos. Hindi ka pwedeng makapasok sa karya ng langit na hindi mo kilala ang Diyos. Hindi mo sabing, ang pangalan ang Diyos Ama, basta ang Diyos ay Ama. Pero hindi mo alam kung sino, anong pangalan ng Ama. Tapos merong napakalapit na po sa katotohanan. Malapit na. Dahil nagbabasa ng Biblia, pero ang nakalulungkot, maminamahal, naging 3 ang persona ng Diyos. Ito yung pinakamalapit na katotohanan pero hindi pa rin nila nasumpungan yung katotohanan kasi 3 yung pinaniwala ang Diyos. Paano mo mapaglilingkuran ng Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo, na ito po ang pinakapangunahing utos ng ating mahal na Panginoon? Kung ang paniniwala mo ay 3 ang persona ng Diyos. Pag sinamba mo ang Ama, naku, baka magselos yung anak. Pag sinamba mo ang anak, naku, baka magalit yung Espiritu Santo. Pag sinamba mo ang Espiritu Santo, sabihin mo, naku, baka magalit ang Diyos Ama. Kaya, hindi mo talaga maibubuhos ang buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo at pag-iisip doon sa nag-iisang Diyos, kasi ang paniwala mo, 3 ang persona ng Diyos. Amen. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, maminamahal, ang pagkadating natin sa gawaing ito, sa ministeryong ito, maminamahal, ito po ay isang biyaya ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo dinala sa ministeryong ito, maminamahal, sapagkat ikaw po ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, nakasumpong ka ng biyaya sa paningin ng ating mabait na Diyos. Bukod na alam natin ang tama na nasa Biblia, na iisa lamang ang Diyos,
At ang tunay, maminamal na basihan ng katotohanan ay ang banal na kasulatan. Kaya lahat tayo pinagbabasa ng Biblia, lahat tayo may Biblia. Hindi kami katulad ng iba na bawal magbasa ang member. Kasi gusto namin ipaalam sa inyo, kaya namin inuutos sa lahat ng mga mananampalataya na magkaroon ng Biblia. Dahil utos ng Biblia yan. Nasa unang Tesalonica, Kapitulo 5, sabi diyan, 27 unang Tesalonica Kapitulo 5, talatang 27, na sabi, basahin ng lahat ng kapatid, lahat ng mga mananampalataya ang salita ng Diyos. Basahin nating lahat. Sabi, idinadaing ko sa inyo na basahin ng lahat ng mga mananampalataya ang salitang ito. Kaya hindi lang yung mga nagsasalita sa pulpito, hindi lamang yung may mga pamantayan o may mga kategorya na sila'y ministro, sila lang ang may karapatan magbasa ng Biblia. Paano kung hindi na biblical ang itinuturo sa iyo? Amin ka lang ng amin. Pero hindi mo alam, gigilitan ka na pala. Kaya sinasabi ko sa inyo, maminamahal, wala nang pinakamapalad sa lahat ng mga nananampalataya kundi ang mga mananampalataya sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade. Amin pong sasabihin sa inyo, maminamahal, na dito po, hindi po tayo nadaya. Hindi po tayo, maminamahal, nadala ng mga maiinam na talumpati. Hindi tayo, mga minamahal, naniwala dahil lahat ng ating mga nakikita ay nakita natin dito, hindi, mga minamahal, biblically, spiritually. Ang ating beloved pastor, maminamahal, ako mismo nagpapatunay sa inyo, ang ating beloved pastor na nakasama namin sa pastoral house, 20 hours a day. 20 hours a day. 24 hours ang araw, sa isang araw, umaga at gabi. 24 hours ang oras. Ang ating beloved pastor, na patunayan ko po, maminamahal, ako mismo naging saksi, 20 hours a day. Nagpupuri. Merong mga nasa katotohanan, alam ang Biblia, alam ang katotohanan nasa Biblia, iisa lang ang Diyos, walang ibang pinaniniwala ang Diyos kundi ang ating malapanong Kristo, pero yung pastor nila pabaya. Hindi nagpupuri, hindi nananalangin, kaya katulad nung ngayon na nakakulong, dati yan naniniwala sa isang Diyos. Dati yan nagtuturo sa katotohanan, ngayon nakakulong. Bakit? Hindi siya nagpupuri, hindi siya nananalangin, gaya na sinabi ng ating beloved pastor, maminamahal, na kinakailangan ang mga mananampalataya ay mag-ingat sa kaligtasan. Pahalagahan natin sapagkat hindi po biro ang mapunta sa langit at lalong hindi biro ang mapunta sa impyerno. Dapat seryoso ka. Hindi pwedeng paglaruan natin ang kaligtasan, mga minamahal. Hindi pwede na tayo po, mga minamahal, ang masunod sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan nyo yung nabasa po nating talata, mga minamahal, ang sabi po rito, sila ay nagmatigas sa kanilang mga puso at sila ay nagsitangging manumbalik. Ang sabi rito, o Panginoon, hindi baga tumitingin ang iyong mga mata sa katotohanan? Iyong hinampas sila, ngunit hindi sila nagagdamdam. Iyong pinugnaw sila, ngunit sila ay nagsitangging tumanggap sa saway. Kanilang pinagpagmatigas ang kanilang mga muka ng higit kaysa malaking bato, at sila ay nagsitangging manumbalik. Nagsitanggi silang manumbalik. Ibig sabihin, maminamahal, nandun na sa katotohanan. Ang tinutukoy dito yung Israel. Nasa katotohanan na sila. Ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran noon ang tinutukoy ko rito, noon. Kasi ngayon, ang Israel, maminamal ang Israel ngayon, magdala ka ng Biblia, huling ka sa Israel. Ang pinaniwalaan lang ng Israel yung 5 books of Moses, yung tinatawag na Septuagint, yung Pentateuch, yung Genesis, Exodus, Deuteronomy, Numbers, at Leviticus. Yun lang ang pinaniniwalaan ng bansang Israel. Kaya hindi sila naniniwala na si Kristo ang Diyos.
Darating ang araw, maminamahal, pag dumating po yung tinatawag na the Battle of Armageddon, ang lahat ng bansa, communist country, at lahat ng mga bansa, maminamahal na hindi naniniwala sa Biblia, mga communist country, hindi naniniwalang may Diyos, at yung Islamic country na ang pinaniniwalaan nila ay si Allah. Darating ang araw, lulusubin nila ang bansang Israel. Ang bansang Israel, wala ibang tatawagan, walang ibang maminamahal mapupuntahan, kundi ang pagtawag sa tunay na Diyos. At kapag dumating po ang tunay na Diyos, maminamahal, sabi sa Revelation 19 verse 16, paparito ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, na siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ililigtas niya ang bayang Israel, maminamahal, doon lang mamumulat ang Israelita, ang mga the chosen people of God, Israel, bansang Israel. Maminamahal, doon lang sila mamumulat na ang Diyos pala na dapat sambahin, ang Diyos pala, maminamahal, na dapat pong paglingkuran, ang Diyos pala na tagapagligtas, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kasi bakit hindi sila naniwala na si Kristo ang Diyos? Nandun lang sila sa 5 books of Moses. Yung Septuagint kung tawagin. Septuagint, the 5 books of Moses. Genesis, Deuteronomy, Leviticus, tapos yung Numbers, at yung Exodus. Yun yung walang binanggit na tungkol kay Kristo doon, maliban doon sa Exodus 3:13 hanggang 15 na ang Diyos ay nagpakilala bilang I am He. Sabi, I am He. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Israel. Nagpakilala ang mahal na Panginoon Diyos sa pangalang I am He. Kaya nga, mabasa niyo yung 5 books of Moses, yung Septuagint, wala kayong mabasa tungkol kay Kristo. Pero kung mababasa niyo yung John 8:24 at John 8:28, sinabi diyan, walang ibang Diyos kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nagpakilala siya na ako, yaong ako nga, I am He. Ako ang tinutukoy ni Amang Abraham na ako nga. At ang sabi niya sa John 8:58, before Abraham, I am He. Bago ipinanganak si Abraham, ako na. Ako yaong ako nga. Sabi ng mahal na Panginoon Kristo. Kaya pinagbabato siya ng mga Israel, ng mga Israelita noon, ng mga Hudyo. Sabi, wala ka pang 50 taong gulang. Sabi mo, bago ipinanganak si Abraham, 1,000 taon na si Abraham, napakatanda na. Tapos sasabihin mo, bago dumating si Abraham, ikaw na. Kasi hindi nila sinasampalatayanan si Kristo na siya ang Diyos na nagkatawang tao. Ang edad niya ng mga oras na yun, nakakausap niya ang mga Israelita, 33 anyos lang siya. At sabi, wala ka pang 50 anyos. Sabihin mo, nakita mo na si Abraham. Kaya pinagbabato siya, maminamahal. Pero hindi nila alam, sinabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawan tao. Amen. Kaya nga, sabihin ko sa inyo, maminamahal, pag tayo'y napunta na sa ministeryong ito, wala nang alinlangan, wala ka nang dapat ipangamba. Sa 7,000 religion throughout the world, ikampante mo ang iyong pananampalataya, ikampante mo ang iyong pag-iisip, pagbutihin mo ang paglilingkod mo sa Diyos dahil nasa katotohanan ka, aakyat ka sa langit. Sigurado. Hindi katulad ng mga nakita nyo, napaka-sincero nila. Meron silang pagsambang linggo, may pagsamba ng Miyerkules, may pagsamba ng Huwebes, tapos 4 na beses ang pagsamba nila. Tapos ang kanilang offering 21 times. Hiningan sila ng love offering 21 times. Pero hindi sila nagrereklamo. Pag nahuli ka, sarado na yung gate. Yung mga gustong sumamba sa Diyos, nandun na lang sa pinto, nag-aabang. Tinatapat na lang yung tenga sa pintuan para makarinig kahit paano.
Pero dito, kahit huli ka ng sumamba, maminamal, nakabukas pa rin ang gate natin. Amen. Pero dapat, maminamahal, ito po ang tamang pananampalataya na patunayan natin sa pamagitan ng pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin, mga signs and wonders and miracles. Walang alinlangan, tayo na sa katotohanan, dapat pagbutihin mo na ang paglilingkod mo sa Diyos. Dahil kung hindi mo pagbutihin ang paglilingkod mo sa Diyos, nakasulat, nabasa natin, maminamahal, ang mga, sabi rito, sa Revelation 21 verse 8 o 20, Revelation chapter 9 verse 20 and 21, sabi, ang mga hindi namatay sa salot. Kasi magpapadala ang salot ang Diyos pagdating ng araw bago dumating po, maminamal, ang rapture. Magpapadala ng salot, mga malalakas na bagyo, magkakaroon ng tinatawag po, maminamal, na tidal wave, malalakas na lindol, intensity 50, nakasulat sa Bible. Intensity 50 na papatag pati mga bundok sa lakas ng mga lindol. Anytime mangyayari yan, maminamahal. Pero bago dumating yan, nasa langit na po tayo, maminamahal. Pag naiwan ka sa rapture, lahat ng mga hirap, lahat ng mga nakasulat sa Biblia rito, maminamahal, tataka ng 666. Hindi ka makabili, hindi ka makapagbenta, hindi ka makapag-aral, hindi ka makapagpa-ospital. Lahat ng mga dakilang pangangailangan ng tao, hindi mo na mararanasan pagka nagkatataka ng 666, malibang magpatataka ng 666. At pag nagpatataka ng 666 sa noo o sa iyong kanang kamay, sinabi ng Biblia, you are a property of Satan forever. Hindi mo pwedeng sabihin, wala naman sa puso ko ito, Panginoon, papatatak ako, kailangan ko magpa-ospital. Kailangan ko makabili ng mga pagkain. Magpapatatak ko ng 666 sa kamay o sa noo, pero wala sa puso ko ito. Basta ang puso ko nasa sayo. Ikaw ang aking totoong pinaglilingkuran. Hindi pwede yun. Once na natatakan ka ng 666, once na tinanggap mo, maminamal, ang turo ni Satanas, ang 666, mga minamahal, wala ka ng kaligtasan kahit ikaw ay Kristiyano. Kabilang mga Kristiyano, sabi rito, mga minamahal, lahat ng mga, sabi, ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba sa mga demonyo, sa mga, sabi, silang mga sumamba sa mga Diyos-Diyosang ginto, pilak, tanso at mga bato, mga kahoy, na hindi naman nakakakita, hindi naman nakakarinig, hindi nakakalakad. Lahat ng mga naniniwala sa mga graven images, kahit ikaw ay makadiyos, kahit ikaw ay napakabuting tao, hindi ka rin papasok sa karya ng langit dahil sinabi ng Biblia, lahat ng sumasamba sa Diyos-Diyosan ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. At ito pa po, maminamahal, ang sabi ng 21, at sila'y hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man lang sa kanilang panggagaway. Ibig sabihin ng panggagaway, pangkukulam. Pag Kristiyano ka, nagkukulam ka. Dati, nung last 10 years ago, may mga kapatiran tayo dito, mga dating witchcraft, mga dating mangkukulam. Pero nanumbalik sa Diyos, ngayon nag-backslide, bumalik sa pagkukulam. Wala na sila rito ngayon. Nabalik sila sa pagkukulam. At ang sabi, lahat ng mga manggagaway, kahit ang mga nakikiapid, kahit ang mga magnanakaw, sabi rito, hindi makapapasok sa karya ng langit. Ano yung pakikiapid? May asawa ka, hindi ka masaya sa asawa mo. Nangangalunya ka, nakikiapid ka. May asawa kang tao, naghahanap ka pa ng iba. Hindi ka rin papasok sa karya ng langit kahit anong gawin mo. Kahit araw-araw lumakad ka ng paluhod mula sa bahay mo hanggang dito sa bahay sambahan, hindi ka pwedeng pumasok sa karya ng langit. Kailangan mag-decide ka na bago dumating ang paghuhukom, talikuran mo ang kasalanan mo. Talikuran mo ang iyong masamang ginawa. Mag-ayuno ka. Dahil pag ikaw ay may asawa,
nagkiapid ka sa iba, meron kang relasyon sa ibang lalaki, sa ibang babae, kahit gaano ka kasinsiro, kahit gaano ka katapat, hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Ang masama, itong masama, hindi ka na nga masaya, hindi na nga maunlad ang buhay mo dito sa lupa. Isang kahig at isang tuka ka na rito. Pagdating sa kabilang buhay, parurusahan ka pa sa dagat-dagatang apoy. Parurusahan ka pa ng walang hanggang kaparusahan, tormented day and night without rest. Hindi bali sana kung masaya ang buhay mo rito, bilyonaryo ka. Isang palakpak mo lang, lalapit yung katulong mo, himahimasin ang iyong paa, pagbibigyan ka ng pagkain, nakatira ka sa masarap na pagkain. Siguro, yung mga ganun tao, tatanggapin nila yung impyerno, tatanggapin nila yung dagat-dagatang apoy. Pero sa iyo, ikaw, isang kahig at isang tuka. Ipagpalit mo yung dakilang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, walang hanggang kaligayahan. Uuwi ka sa bahay na ginto, ang kalsada ay ginto, ang mga dingding ay pawang mga mahalagang bato. Lahat ng sarap ng buhay matikman mo at hindi ka na mamamatay magpakailan-kailan pa man. Paglilingkuran ka ng mga anghel sa langit. Tapos ipagpalit mo sa pansamantalang kaligayahan. Itapon ka sa dagat-dagatang apoy forever and ever. Gaano kapuro lang utak mo. Sa pansamantalang kaligayahan, ipagpalit mo ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya ang sabi po rito, maminamahal, marami ang mga mananampalataya na naniniwala sa ating dakilang Diyos. Pwede ring mapunta sa impyerno. Pwedeng mapunta sa dagat-dagatang apoy. Amen. Kaya nga, dito sa Biblia, makikita nyo po, ang laki ng langit. Kahit ilang generation, from generation to generation, from generation of Father Abraham, hanggang sa generation ng mga tao ngayon, ilang henerasyon yan. Kahit pumasok sa langit, lahat ng mga tao sa buong henerasyon, napakaluwag ng langit. Napakaluwag pa rin po ng langit. Biro mo, bawat isa nakatira ka sa isang napakalaking mansyon. Ang langit po, maminamahal, walang sukat, napakalaki. Kaya nga ang mga anghel doon, ang lalaki doon eh. Siguro mga 9-footer ang mga anghel doon, mga 9 feet ang kanilang mga size. Tapos ikaw napakaliit mo lang. Ang lalaki nila. Ngayon, maminamahal, maglilingkod ka rin lang sa ating dakilang Diyos. Maging seryoso na tayo. Ang pinag-uusapan dito eh, between life and death. Between eternal life and eternal damnation. Bakit ipagpapalit mo ang pansamantalang kaligayahan sa walang hanggang kaligayahan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen. Tignan nyo, sabi rito, maminamahal, who have refused to return. Sino yung mga taong ayaw manumbalik sa Diyos at ayaw nila ng buhay na walang hanggan? Unang-una, sinabi po rito, maminamahal, ang mga taong tumatanggi sa katwiran. Tumatanggi sa katotohanan. Sabi, John 3:19 hanggang 21 at John 5:40. Basahin po natin, maminamahal. Ito po sa John chapter 3 verse 19 up to 21. At ito ang katawalan na naparito ang ilaw sa sanlibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang magawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw, upang wag masaway ang kanyang mga gawa. Datapat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kanyang magawa ay ginawa sa Diyos. Sa John chapter 5, verse 40. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Amen. 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 Tignan nyo, maminamahal, bakit
sa ating kinagisnang reliyon, bakit napakaraming gustong doon magsimba? Kaya nga, ang mga tao doon, palitan ng samba. Iba yung umaga, iba yung tanghali, iba yung hapon. Kasi hindi sabay-sabay. Hindi pwedeng magsabay-sabay, hindi kasya. Bakit maraming gustong magsimba roon? Dahil doon walang bawal. Walang bawal doon. Pwede kang sumisimba ka pero lasinggero ka. Pwede ka nagsisimba ka pero ikaw ay sugarol. Pwede ka nagsisimba pero ang asawa mo 3, 4, 5. Pwede kang gumawa ng kasalanan kahit ikaw ay palasimba. Kaya gusto nila roon, ayaw nila ng mga maraming bawal. Kaya nga sabi rito, mamina malabasa po natin, ito ang katulan na parito ang ilaw sa sanlibutan, inibig pa ng taong kadiliman kaysa sa ilaw, sapagat masasama ang kanilang mga gawa. Sabagat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang wag masaway ang kanilang mga gawa. Kaya ayaw nilang lumapit sa Diyos eh. Kaya ayaw nilang lumapit yung biblically. Gusto nila traditionally. Tignan nyo sa simbahan, sa ating kinagisnan, talagang hindi ka magkakasya, minsan nasa labas ka na lang, tagal magtsatsaga ka sa labas. Kukurus-kurus ka lang, tapos uwian na. Gusto nila ron dahil walang bawal. At the same time, naglilingkod ka sa Diyos, at the same time, ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Hindi mo maririnig doon na bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Pero sa katotohanan, sabi ng Biblia, sinabi rito, dapat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag ang kanilang mga gawa na ang kanilang gawa ay ginawa ng Diyos. Pag gusto mo ng langit, maminamahal, lalapit ka sa katotohanan, lalapit ka sa ilaw. Ang ilaw ay ang salita ng Diyos. Pag gusto mo ng langit, kailangan pakinggan mo ang salita ng Diyos. Kaya nga, ayaw nila rito, ayaw nila ng biblical, ayaw nila ng gawain katulad nito, maraming bawal. Kaya nga, ang iniisip kagad ng mga tao rito, ng ibang mga ayaw lumapit sa Diyos, iniisip kagad nila, ayaw ko dyan, maraming bawal. Mawawala yung aking pagiging lasinggo, mawawala yung aking pagbabaero, mawawala yung mga hilig ko sa sugal, mga hilig na gustong-gusto ng lamang. Hindi pwede yung ganun, maminamahal. Dahil pag gumagawa ka ng masama, ang pinaglilingkaran mo ay ang dyablo. Pero pag gumagawa ka ng katwiran, gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, ang pinaglilingkuran mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tignan nyo, maminamahal, ang 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Verse 6, verse 9 up to 11. Sabi po rito, mga minamahal, dito po makikita nyo po ang mga hindi papasok sa kaharian ng langit, gaya na nabasa natin sa unang pagbasa. Sabi rito sa 1 Corinto 6, 9 up to 11, binanal na tayo, hinugasan na tayo. Mga minamahal, sa ating mga masamang gawain na yan, huwag mo nang balikan. Pag ikaw ay bumalik sa kasalanan, gaya na sinabi ng 2 Peter chapter 2 verse 20 up to 22, pag ikaw ay Kristiyano na, nabautismo ka na sa pangalan ni Jesus, binanal ka na ng ating mahal na Panginoon, bumalik ka sa iyong dating kasalanan. Bumalik ka sa pambababae, bumalik ka sa paninigarilyo, bumalik ka sa iyong dating masamang bisyo, pagmumura. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, para kang baboy na nahugasan tapos naglublubuli sa putikan. Para kang aso na sinuka yung kanyang suka. Hindi mo nakakadiri. Sinuka ng aso yung kanyang sinuka. Tapos nung naalala niya, ba, may pagkain pala ako doon na. Binalikan yung kanyang sinuka, kinain uli. Yun yung katulad ng mga Kristiyanong binago na ni Kristo. Sila po'y binanal na, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, tapos babalik sa kasalanan. Babalik sa pambababae, babalik sa pag-inom ng alak, babalik sa mga bisyo. Sabi, katulad sila ng aso na sinuka na, kinain uli yung kanilang suka. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 6 verse 9 up to 11. Mamaya idagdag natin 2 Peter chapter 2 verse 20 up to 22. Unang Korinto, Kapitulo 6, talata 9 hanggang 11. O hindi ba ninyo nalalaman na mga liko
ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos, huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananambas na Diyos-Diyusan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Amen. 2 Peter 2:20 up to 22. Dito po sa ikalawang Pedro Kapitulo 2, talatang 20 hanggang 22. Sapagkat kung pagkatapos sila makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na Hesukristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makakilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawigaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalop at sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Amen. 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 Kaya nga, maminamahal, meron tayong Biblia, meron tayong salita ng Diyos kasi ito po yung pinaka-pattern po natin. Ito po yung pinaka-guide natin paano makarating sa langit. Ito yung mapa natin. Pag hindi na namin itinuro sa inyo ang Biblia, ang salita ng Diyos, maminamahal, maliligaw po tayo. Kaya wala kaming itinuturo dito na hindi biblikal. Lahat ng mga sinasabi namin sa inyo, pinakikita namin sa Biblia kasi kahit kami, hindi pwede kami magturo ng aming sariling turo. Kaya nga, yung iba natitisod sa amin, hindi kami ang kinatitisuran nyo, kundi ang salita ng Diyos dahil ang sinasabi namin ay ang salita ng Diyos. Amen. Sabi, hindi ba ganyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag naman kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid. Ano ibig sabihin na mapakiapid? May asawa ka na, naghahanap ka pa ng iba, hindi ka kontento. Yan ang maraming sa simbahan, kaya maraming taga-simbahan ayaw pumunta sa ganitong gawain kasi masasakripisyo nila yung kanilang second wife, third wife, o fourth wife. Masasakripisyo nila, naku, ayoko dyan, buti dito sa aking kinagis ng reliyon, pwede asawa kahit 10 ka pa. Yung iba naman, yung iba katulad ng mga ibang artista na hindi maanal yung kasal nila, gagawin na lang legality para maging legal yung kanilang pag-aasawa ng marami, sasama dun sa isang reliyon na pumapabor sa kanilang masamang gawain. Doon sa isang reliyon, pwede mag-asawa ng 1, 2, 3, 4, basta kaya mong buhayin at meron kang pambayad doon sa magulang. Sila nasusunod. Kaya pag ayaw na nila na isang reliyon na bawal ang maraming asawa, pupunta doon sa simbahan na pwede mag-asawa ng marami. Pero sinasabi ko sa inyo, ang salita ng Diyos, ito po ang tama, ito ang katotohanan. Pag hindi ito ang sinunod mo, kahit saan reliyon ka mapunta para iwasan ang salita ng Diyos, iwasan ang katotohanan, hindi ka pa rin aakit sa langit. Lalo na kapag nandito ka sa tunay na gawain ng Diyos. Sabi, hindi nyo ba nalalaman na ang mga mapakiapid ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng langit, maging ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga nangangalunya. Ibig sabihin ng nangangalunya, hindi pa kayo kasal, ginagawa nyo na yung ginagawa ng mag-asawa. Yan ay fornication. Pero pag ikaw ay may asawa na, kumakabit ka pa sa iba, may asawa ka na, ang tawag dyan, adultery. Adultery. Yung adultery at fornication, kasalanan yan sa harapan ng Diyos. Hindi ka magmamana ng buhay na walang hanggan. At ang masama, kung ano yung ginagawa mong kasalanan dito sa lupa, yun ang gagawin parusa sa iyo doon sa impyerno. Isipin mo, kanong ginagawa mong kasalanan kapag ikaw ay nakikiapid. Yun din ang parusang ipapataw sa iyo pagdating doon sa impyerno. Sabi, hahatulan ka ayon sa iyong ginawa. Sabi,
ang mga nangangalunya, ang mga nambababae, ni ang mga mapakyapid sa kapwa lalaki. Tignan nyo, dito sa Pilipinas, bawal kasing ikasal yung lalaki sa lalaki o babae sa babae. Ang gagawin ng mga iba para makaligtas, pupunta sa ibang bansa, legal ang pag-aasawa ng lalaki sa lalaki. Akala nila, pwede nilang takasan yung parusa ng Diyos. Dahil legal doon. Hindi yan, kahit saan ka magpunta, hindi mo pwedeng takasan ang parusa ng Diyos. Kahit illegal po, o gawing legal ang pag-aasawa ng marami sa isang reliyon, ang masusunod pa rin po ay ang banal na salita ng Diyos. Yung maraming asawa itatapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya makontento ka sa asawa mo. Amen. Amen. Kita nyo, hindi makapag-amen yung mga brothers natin. Mga brothers, amen. Oh, hindi makapag-amen yung iba. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga minamahalan. Sabi rito, maging ang mga magnanakaw, ang mga sakim, ang mga maglalasing, ang mga mapagtungayaw, ang ibig sabihin ng mapagtungayaw, mga nagmumura. Walang kondisyon ang pagmumura. Ang pagmumura, kahit masaya ka, kahit nagagalit ka, kahit natutuwa ka, pag nagmumura ka, itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Huwag mong sabihin, masaya lang naman ako, Brad, kaya ako napamura. Ganit lang naman ako, Brad, kaya ako napamura. Pag nagmumura ka, itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Sabi, ang mapagtungayaw, ang mga maglalasing, ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sabi ng 11, ganyan ang ilan sa inyo, ngunit nahugasan na kayo, binanal na kayo, inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Amen. Dapat makontento ka na sa kalagayan mo, mga minamahal, binanal ka na, inaring ganap ka na, hinugasan ka na ng banal na dugo ng mahal na Panginoong Jesucristo. Wala kang kahirap-hirap, hindi ka nagpapako sa krus, hindi ka nagbuhat ng mabigat na krus at nagpenitensya. Sumampalataya ka lang, pinatawad ka na ng mahal na Panginoon. Bakit? Babalikan mo ang kasalanan pansamantala. Bakit babalikan mo ang kasalanan magdudulot sa iyo ng walang hanggang kaparusaan sa dagat-dagatang apoy? Mahirap ka na rito, pagdating sa kabilang buhay, pahirapan ka pa. Hindi ka naawa sa sarili mo. Buti pag ikaw ay maglingkod sa Diyos ng sincero, tapat, mahirap ka rito, ikaw na ang pinakamahirap na tao sa balat ng lupa, pero masikap kang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pag namatay ka, pagdilat mo dito, pagpikit mo dito sa lupa, pagdilat mo sa piling ng Diyos, walang hanggang kaligayahan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Magiging mayaman ka sa harapan ng Diyos sapagkat naroon ang tunay na kayamanan. Lahat ng mga bilyonaryong namatay dito, maminamahal, ni isang damit, walang nadala sa kabilang buhay. Amen? Tignan mo yung may-ari ng Henry C., yung may-ari ng SM, may nadala ba siya kahit kurbata? May nadala ba siya kahit isang medyas? May nadala ba siya kahit man lang isang pirasong gamit niya? Wala. Bilyonaryo, napakayaman, lahat, kahit sa bansa magpunta kayo, napakalalaki ng kanyang mga groceries. Pero ang tanong, mayroon ba siyang nadala kahit man lang pang-ahit ng bigote? Wala. Kaya maglilingkod rin lang tayo sa Diyos, maminamahal. Maging sincero ka na. Maging tapat ka na bago mahuli ang lahat. Habang hindi pa binabawi ng Diyos ang buhay mo, may pagkakataon ka pang magsisi. Habang hindi pa kinukuha ng Diyos ang buhay mo, lahat na makasalanan, binibigyan ng Diyos ng pagsisisi para makapasok sa langit. Pero kapag pinaglaruan mo ang paglilingkod mo sa Diyos, mga minamahal, kahit ikaw na ang pinakamahirap na tao sa balat ng lupa, pag ikaw ay nagkasala, walang pinipili ang salita ng Diyos, itatapon ka sa dagat-dagatang nagniningas na apoy. Amen. Tignan niyo, sabi ng Biblia, ang taong bumalik sa kanyang mga kasalanan, dati once upon a time, tinalikuran mo ang pagmumura,
tinalikuran mo ang pag-inom ng alak, tinalikuran mo ang masamang gawain, pati pambababae. Sabi ng Biblia, hinugasan ka na ng banal na dugo na mahal na Panginoon. Inaring ganap ka na ng ating mahal na Panginoon. Hindi dahil sa iyong sariling katwiran, kundi dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, tapos babalik ka sa kasalanan. Sinabi ng Biblia, para kang aso. Sinuka niya. Nabasa natin 2 Peter chapter 2, verse 22, sabi, para kang katulad ng aso na sumuka, nakakadiri. Sinuka, yung kanyang kinain. Tapos naglibot-libot. Wala nang makain ha. Bumalik doon sa sinuka niya, kinain uli yung suka. Di ba nakakadiri? At tulad daw ng baboy na hinugasan, nilinis nung amo niya. Nililinis yung kanyang higaan, nilinis yung kanyang katawan na napakarumi. Pagkatapos linisin ng amo niya, yung baboy tumalon doon sa putikan, naglubalob kasi mas masaya siya ron sa putikan. Ganon yung mga Kristiyanong hinugasan na, binanal na, inaring ganap na sa pananampalataya sa mahal na Panginoong Kristo, pero umuulit sa kasamaan, bumabalik sa kasalanan. Amen. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang mga bagay na ito, mga minamahal, ito po'y dati nating ginagawa, ngunit ngayon, huwag na nating gawin. Sabi rito, what is the real reason of this refusal? Ano ang dahilan? Bakit kinakailangan nating tutulan ito, mga minamahal? O bakit nagagawa ng ibang mga mananampalataya ang ganitong kasalanan? Bakit? Sinabi rito, unang-una, sabi, self-conceit. Self-conceit. Yung kayabangan. Kasi maraming mga tao, nagpupustahan sila. Nakita mo yung babaeng yan, pasasagutin ko yan. Magiging kalaguyo ko yan para mapatunayan yung ako ang pinakagwapo sa inyong lahat. Self-conceit, kayabangan. Sabi rito, maminamahal ang kayabangan. Sabi, bago ang kapamakan, nauuna muna ang kayabangan. Pride goeth before destruction. Sabi ng Proverbs 16 verse 18. Pride goeth before destruction. Kayabangan. Kaya sabi rito sa Psalms chapter 10 verse 4, sabi po rito, mga minamahal, ang kayabangan. Sabi po rito sa, mamaya basahin po natin ito, basahin muna natin ng Proverbs 16 verse 18, mamaya ihanda natin ng Psalms chapter 10 verse 4. Proverbs chapter 16 verse 18. Ang kapaluluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Psalms chapter 10 verse 4. Ang masama sa kapaluluan ng kanyang muka ay nagsasabi, hindi niya sisiya sa atin. Amen. Amen. Kulang yan, brother. Ang sabi rito, the wicked through the pride through the pride of his countenance will not seek after God. God is not in all his thoughts. Ang mga masasamang tao dahil sa kanilang kayabangan ay hindi nila sinisiyasat ang ating mahal na Panginoon. Hindi nila hinahanap. Sabi rito, wala ang Diyos sa kanilang isip. Lahat nilang pag-iisip ay walang Diyos. Ang masama sa kapalaluan ng kanyang muka ay hindi niya sinisiyasat ang Diyos. At sabi, God is not all his thoughts. Sabi ng Proverbs 16:18, bago mauna ang kapamakan, mauna muna ang kayabangan. Pride goeth before destruction. Bakit may mga lalaki na nambababae? Kasi gusto nilang patunayan na gwapo sila. Gusto nilang patunayan, maminamahal na sila po ay magagandang lalaki na pwede pang makapandaya ng iba. Yun ang unang dahilan. Kaya may mga lalaki na nanlalalaki o mga nambababae. Ganon din yung mga babae. Bakit may mga babae na kahit may asawa na naghanap pa ng ibang lalaki para patunayan sa sarili nila magaganda sila? Kayabangan yun eh.
O ito ito si sister brother na to, mapapaibig ko yan kasi maganda ako eh. Habang nagsusuklayan, talagang ang ganda ko talaga. Kailangan hindi ako kontento sa asawa ko, dapat may asawa pa akong iba. Pride yun. Amen. Once na nag-asawa ka na, hindi ka na pwede mag-asawa ng iba dahil sabi ng banal na kasulatan, ang lalaking may asawa o babaeng may asawa ay nakatali sa kanyang asawa habang siya'y nabubuhay. Habang siya'y nabubuhay, pwede ka mag-asawa kapag namatay na ang iyong asawa. Pero dapat maghanap ka ng dalaga. Hindi may asawa ka na, may asawa pa rin yung kukunin mo. Dobling sakit ng ulo yan. Baka hindi ka lang itapon sa impyerno, diretso ka na sa dagat-dagatang apoy. Pag hindi ka pa tinapon sa dagat-dagatang apoy, natuklasan ng asawa mo, natuklasan ng asawa niya, pwede kang idemanda, makulong ka pa makulong ka muna. At pag nakulong ka, dahil sa adultery na kasalanan, doon matitikman mo yung kasalanang ginawa mo. Gagahasain ka ng mga kapwa mo bilanggo kahit lalaki ka. Gagahasain ka dun. Iiyak at iiyak ka sa ayot sa gusto mo kasi pag nakita na ganun ang kaso mo, yun din ang parusang iipapataw sa iyo. Kaya sabi ng Biblia, pride goeth before destruction. Kaya tayong mga mananampalataya, alisin natin ang kayabangan, matsiyan tayo kung sino'y napangasawa natin hanggang sa buhay na walang hanggan. Dahil pagdating naman natin sa langit, wala nang pag-aasawa doon. Lahat tayo magkakapatid na sa malapang noon. Pati lola mo, pati lolo mo, pati asawa mo, magkakapatid na kayo sa harapan ng malapang noon. Amen. Ba't maghanap ka pa ng iba? Hindi ka tuloy akit sa langit. Sabi ko sa inyo, bago ka bawiin ng Diyos, anytime, sabi ng Biblia, it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Nakatakdang mamatay ang tao pagkatapos ay paghukom. Hindi mo alam kailangan tayo mamamatay. Meron na mamatay sanggol pa lang, may namamatay na 6 years old pa lang, katulad yung bata doon sa Nia, 4 years old lang yung bata. Pero mo, ang ganda-ganda ng kalagayan doon sa airport, hindi imposibleng maaksidente. Biglang meron tumalon na sasakyan, binangga yung bata. 4 years old. Yun ang sinasabi na it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Nakatakda sa taong mamatay kahit anong edad, kahit ano ang kalagayan sa buhay. Paano pag binawi ng Diyos ang buhay mo, nandiyan ka sa ganyang uri ng kasamaan? Ganyan ang ginagawa mong kasalanan. Kahit sabi mong ikaw ang soloist sa choir, kahit sabi mong maganda boses mo, hindi ka patatawarin ng Diyos sa kasalanan mo. Maminamal kapag ikaw ay gumagawa ng masama. Amen. Pangalawa, sabi rito, maminamahal, dislike of holiness. Ayaw ng kabanalan. Without peace and holiness, no one can see the Lord. Kaya marami rito, maminamahal, nakikita nyo rito, ang ating bilang, minsan marami, minsan konti, minsan bigla tayong dadami, minsan yung iba tatalikod. Hindi tinitignan ng Diyos dyan yung dami na maglilingkod sa Kanya. Ang tinitignan ng Diyos dyan kung sinong makasusunod. Kung sinong makasusunod, marami nga. Sabi nga ng beloved pastor, kahit konti lang ang mananampalataya, kung ito lang ang makasusunod, mas masaya na akong makarating sa langit kaysa marami nga, hindi naman nakasusunod. Hindi importante sa isang sambahan ang marami. Doon sa ating kinagis ng relong, kahit doon sa kalsada may tao Nakaganon na nagsisimba Pero ang tanong, akit ba sa langit yun? Ay, napakarami. Bakit marami sila? Dahil walang bawal. Pero tayo, sabi ng Biblia, without peace and holiness, no one can see the Lord. Pag hindi ka lumalakad sa kabanalan, maminamal, sabi rito sa Proverbs 29 verse 27, mababasa po natin dito, sabi rito, an unjust man is abomination to the just, and that is upright in the way is abomination to the wicked. Pag ikaw ay makasama masamang tao, sabi rito, karumal-dumal sa iyo ang mga mabubuti. Pero pag ikaw ay mabuting tao, karumal-dumal naman sa iyo ang mga kasuklam-suklam, ang mga gumagawa ng masama. Basahin po natin ang mga talata. Tsaka Hebrews 12:14.
sa Kawikaan, Kapitulo 29, talatang 27, ang di ganap na tao ay karumal-dumal sa matuwid, at ang matuwid sa lakad ay karumal-dumal sa masama. Hebreo, Kapitulo 12, talatang 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Sabi rito, mga minamahal, follow peace and holiness. For without peace and holiness, no one can see the Lord. Sundin natin ang kapayapaan at ang kabanalan, sapagkat kung walang kabanalan, hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Tignan niyo sa ibang simbahan, mas gusto nila yung walang bawal, pati sa pananamit. Walang bawal. Pero dito, mas binibigyan natin ng diin kung paano papasok sa kaharian ng langit kaysa marami nga pero hindi naman sumusunod. Amen. Sa bang mga born again fellowship, walang bawal. Kaya nga hanggang labas, may tao. Nagsisiksikan sila. Dito walang bawal eh. Maganda rito eh. Pero ang importante dapat ang matatak sa isip natin, kaya tayo sumasamba, kaya tayo pumupunta sa simbahan para makapasok sa kaharian ng langit. Amen. Hindi yung tatanggapin tayo, hindi doon walang bawal eh. Pwede kahit ano eh. Kaya doon kami. Kahit lahat kayo magpunta doon. Kung hindi naman tayo papasok sa kaharian ng langit, baliwala. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, kaya tayo narito dahil gusto natin pumasok sa kaharian ng langit. Yun ang layunin, bakit tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon para makarating sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya kung gusto natin pumasok sa kaharian ng langit, follow peace and holiness, for without which we cannot enter into the kingdom of God. We cannot see the Lord. Hindi natin makita ang kaharian ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan po, maminamahal, na tayo po'y tumayo. Minsan pa, tayo po'y umawit muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinaalalanan ko, mga mananampalataya, ang mga Kristiyano, maminamahal sa ministering ito, malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon. Bago mahuli ang lahat, lumakad na tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos para hindi tayo maiwan sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Umawit po tayo, mga minamahal. Awitin natin ang awiting, we deserve the glory. You deserve the glory. Kung meron tayong baguhan, kung meron tayong bisita, palapitin niyo sa unahan. Kung meron tayong mga baguhan, umawit po tayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Tagalog.
itataas magpakailanman. Sa iyo at luwalhati karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo iaalay, ang buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo ang walhati karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yo ang walhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pasamba sa iyo iaalay, ang buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pasamba sa iyo iaalay, ang buong buhay ko. Sa iyo lamang, Jesus. Sa iyo lamang, Jesus. Sa iyo Jesus. Amen. Sa ating mga bisita, maminamahal, itaas niyo po yung mga kamay, tanggapin yung ating mahal na Panginoon. Tanggapin yung ating dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Napakapalad nyo sa lahat ng mga narito ngayon, napakapalad nyo kung kayo ay taos pusong lalapit sa Diyos, sapagkat ngayon pa lamang kayo magsisimula sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, pero karapat-dapat na kayo sa langit. Kami, bumilang na kami ng 40 taon, bumilang na kami ng taon-taon sa paglilingkod sa Diyos. Naranasan namin ang mga pagsubok, mga trials, hindi kami tumalikod. Kayo, nagsisimula pa lang kayo. Pero anytime, kunin ang mahal na Panginoon ang buhay nyo o dumating siya, kasama namin kayong aakit sa langit. Kapiling namin sa buhay na walang hanggan, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya pahalagahan nyo ang paglilingkod sa Diyos. Sumunod kayo sa panalangin, itaas niyo po yung mga kamay, sumabay kayo sa panalangin, banggitin niyo yung mga kataga na babanggitin ko. Ito'y panalangin ng pagsisisi. Sabihin niyo, dakilang Ama sa langit. Banggitin niyo rin po, sa pangalan ni Jesus, ako po ay isang makasalanan. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa salita, sa isip, sa gawa, at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mamahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen.
Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sila at malapan patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalmapangalan sa aklat ng buhay, gayon sila mga tunay na anak mo. Hindi nawa ito ang una tuloy ng kalang paglilingkod, ito na po maging simula. At higit sa lahat, Panginoon, pangawakan mo po sila gayon sa iyong pagbabalik, Panginoon, makasama namin sa piling mo sa langit, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Sa ating mga bisita, maminamahal, meron pong reglamento na dapat nating sundin. Unang-una, ang pananampalataya. Kaya kayo lumapit sa unahan, ang tawag dyan ay pananampalataya. Pangalawa ay pagsisisi. Kaya kayo lumapit sa unahan, kayo po'y nagsisi sa inyong mga kasalanan. At ang pangatlo na dapat niyong gawin ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo sa pangalan ni Jesus, yung ilulubog kayo sa tubig, ito po ay pananampalataya nyo na si Kristo'y namatay, nalibing, at nabuhay na muli pagkatapos ng 3 araw. Yan ang ibig sabihin ng bautismo. Naniniwala tayo na si Kristo'y namatay, nalibing, at pagkatapos nabuhay na muli pagkatapos ng 3 araw. Kaya pag hindi kayo nababautismuhan, wala pa rin po kayong kaligtasan. Hindi pa rin kayo nananampalataya sa mahal na Panginoon. Kailangan magampanan nyo ang 3 reglamento ng kaligtasan. Una-una, pananampalataya, pagsisisi. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat, makakamtan nyo yan, bautismo sa Espiritu Santo. Kung kayo'y magpapatuloy na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, patuloy kayong bumalik para paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Hindi biro mapunta sa langit at lalong hindi biro mapunta sa impyerno. Sabi ng Biblia, tormented day and night without rest forever and ever. Ang impyerno ay wala ng katapusan. Pagkatapos pa ng impyerno, meron pang dagat-dagatang apoy. Itatapon pa sa dagat-dagatang apoy lahat ng mga nasa impyerno. Kumbaga, dito po kulungan lang, detention cell lang ang impyerno. Pero meron pang muntinlupa. Pag ikaw ay naatulan na, idadaling ka na sa muntinlupa. Doon sa kabilang buhay naman, ang pinakamuntinlupa ay ang dagat-dagatang apoy. Pagkatapos pumapunta sa impyerno, itatapon ka na sa dagat-dagatang apoy kapag hindi ka naglingkod sa Diyos. Kaya paglingkuran yung ating mahal na Panginoon, malapit nang bumalik ang ating dakilang Diyos. Katulad namin, hanggang ngayon nananatili kami naglilingkod sa mahal na Panginoon upang magmana ng buhay na walang hanggan. God bless you sa ating mga bisita. God bless you po. Pwede na kayong bumalik sa ating upuan at sa ating mga minamahal, mga mananampalataya. Sama-sama tayong manalangin, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan. Mga minamahal, mula ngayon, mga minamahal, ipinapaalam ko sa lahat ng mga mananampalataya, mula ngayon magseryoso na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Anytime, babalik ng ating mahal na Panginoon. Kung mababasa niyo po ang Mateo 24, talatang 22, sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi diyan, pag nakita nyo, nangyari na ang lahat ng mga bagay na yan, sabi ng Biblia, kayo ay manampalataya na sapagkat kukunin na tayo ng ating mahal na Panginoon. Nasa Lucas 17, verse 24 hanggang 28, makikita nyo dyan kung ano yung nakikita natin sa paligid natin. Yan po ang nangyayari sa panahon natin. Kaya, maglingkod na tayo sa ating dakilang Diyos bago mauli ang lahat. Sama-sama tayong manalangin, ano man ang ating kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan, maminamala naman ang inyong mga prayer requests, mga taglay na karamdaman, mga problema, ano man ang nagiging dahilan ng ating pong hindi tapat na paglilingkod, idalangin natin na tayo ng kapatawaran sa ating dakilang Diyos, sama-sama nating idalangin ang ating mga kahilingan sa ating dakilang Diyos. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mahal na Panginoon, narito po kami, sama-sama po namin idinudulog sa iyo ang lahat ng aming mga kahilingan, mahal na Panginoon. Ipagkalubo po sa malang kapamaraanan, mahal na Panginoon. Lahat ng mga kahilingan ng mga anak mo, bigyan mo ng katuparan, bigyan mo ng katugunan. Lahat ng aming mga natitirang kahinaan, baguhin mo kami lubusan. Ihanda mo kami sa nalalapit na pagbabalik, mahal na Panginoon. Lahat ng aming mga taglay, mahal na Panginoon, ng mga problema, bigyan mo ng kalutasan, dakilang Diyos. At higit sa lahat, tulungan mo kami, mahal na Panginoon, maging karapat-dapat anumang araw, anumang oras na kayo magbabalik. Ihanda mo kami, mahal na Panginoon. Iligtas mo kami sa ng aming mamahal sa buhay, mahal na Panginoon. Sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, sa mga pangyarihang pangalan ng aming mahal na Panginoon Jesus. In the name of Jesus, amen and amen. Ipatong natin ating kamay sa ating mga ulo, mga minamahal, at sa ating mga
mga bahagi ng katawan natin. Ipatong niyo yung mga kamay sa bahagi ng katawan may karamdaman. Banggitin niyo po ang pangalan ng mga sakit. Banggitin niyo po ang pangalan ng mga natitirang kahinaan, maminamahal. Sawayin natin lahat ng gawa ng kalaban. Patong niyo yung mga ulo, ang inyong mga kamay sa inyong mga ulo. Sabihin niyo po, demonyo lahat ng gawa ng kalaban, demonyo ng kalayawan, babaero, lalakero, lahat ng gawa ng kalaban, panghihina, panlupaypay, sakit, karamdaman, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit karamdaman, pinalalayas namin. Demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng kahinaan, lumayas kayo. Pag-inom ng alak, pambababae, hallelujah, lahat ng mga gawa ng kalaban, unbelief and doubts, demons of hindrances, cast out, cast out, cast out in the name of Jesus. In the name of Jesus, bless us, O Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Tayo po tumayo, maminamahal, sabay-sabay tayong tatalon. Habang sumisigaw tayo ng 3 beses, ito po yung makapangyarihan, maminamahal. Sabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Pagkatapos natin mag-cast out, sumigaw kayo na malakas, hallelujah, praise the Lord. Ang mga diablo, mga demonyo ng pambababae, demonyo ng panlalaki, lahat ng mga demonyo, pagninigarilyo, lahat ng gawa ng kalaban, lalayas po yan, milyon-milyong milya. Pagkatapos natin sumigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, habang tayo tumatalon. Sabay-sabay sumigaw habang tumatalon 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you, maminamahal. We love you so much, but dear Jesus loves you more. At minsan pa, maminamahal, tayo po'y kukuha ng ating pong special love offering, maminamahal, gaya po ng ating ginagawa. Ito pong love offering natin, special love offering, ito po yung ating iniipon, maminamahal, para mabayaran po natin ang ating pastoral house na ating pong hinulugan hanggang sa mga sandaling ito. Kaya maging bukas ang palad natin sa pagbibigay. Meron pa tayong 2 years na pinaglalaanan para bayaran ang ating pong lugar, maminamahal. At tayo po'y manalangin sa ating special love offering. Narito ang ating beloved brother Paulo. Panalangin ang ating special love offering. At binibigay kong pong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Amen. Tayo po yung manalangin sa ating special offering. God bless po sa ating beloved Lord and Preacher. Dakilang Diyos sa mga banal sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Dahil po ang aming special love offering malapino. Ito po pagpalain mo walang sawa na patuloy sumusuporta sa lahat ng gastusin sa lugar na ito. Triple blessing ay pagkalubos sa kanila Diyos. Ito po ang aming samudalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God, Lord. There's a feeling in the air of God is everywhere, and His resurrection power is moving in this hour, that Jesus might be glorified. There's a feeling in the air of God is everywhere, and His resurrection power is
Praise God. Puri po ating Panginoon Jesus. At bless po ating mga selected singers. At Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. And praise God. God bless po. Birador din preacher Boy Kaluya sa ating napag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sa ating announcement po, minamahal, patuloy po ang ating pananambahan po at dinamala bisita. Patuloy po ang ating pananambahan dito po sa ating pastoral house. Mayroon po tayo 3 beses na pananambahan sa loob po na 1 linggo na maaari po itong madaluhan. Tuwing araw po ng Merkules, yan po yung ating midweek service. Nagsisimula po tayo na alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw naman po ng Biyernes, yan po yung ating overnight prayer. Nagsisimula po tayo na alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula po tayo alas 9 ng umaga. Nagtatapos po, ganito pong oras, tuwing araw po yan ng Linggo. At yung ating minamahal Facebook Live, Jesus Miracle Hour, huwag natin kaliligtan ito, gabi-gabi po yan. Lunes hanggang Sabado yan, minamahal, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung radyo program naman po natin sa Dako ng Maynila, sa DCME, 15:30, talapitan natin mga radyo sa AM band po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung ating television program naman po, yung araw lamang ng Sabado, sa PTV Channel 4, araw ng Sabado, alas 10 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal natin may schedule ng ating mga services, minamahal. Praise God. Mayroon po tayong bautismo sa ating minamahal na bisita, may bautismo po tayo, libre po ang bautismo po dito. At yung damit na suot-suot po, hindi po napapasayan, na meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Kaya kung willing po kayo, mamaya may magpapaliwanag po sa inyo. May lihas po tayo, minamahal, sa mga ibig magpalihas, magkipugnayan po kayo sa ating pinapay ni Jesus, minamahal, pupunta rin pagkatapos sa ating closing prayer, tuloy-tuloy na po yung ating paglilihans. Mayroon din po yung counseling, may mga katanungan po, paglilingkod sa walang Panginoon, lumapit lamang sa ating beloved preacher's area, nandiyan po ating beloved ordained preacher, nakahanda po siya na kayo po ay kanyang paglingkuran. Ayan, praise God. At malaman, pagkatapos po ng closing prayer po natin, may practice po ating beloved Jesus Finest Generation Choir. May practice po kayo para po sa ating Holy Supper na sa sunod na linggo, June 1, yan po ay Holy Supper po natin. Kailan po natin beloved Jesus Finest Generation Choir, may practice po kayo pagkatapos ng ating closing prayer. Amen. Praise God. Beloved, kung wala na po additional announcement, ay tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinapay ni Jesus. At tinatapos sa tagumpay na pananambahan, yung sa araw na ito, mag-isa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, panalangin na rin po ito. Narito po ating beloved worker, Padre Paulo. Tumayo na po tayo, minamahal. Pasalamat na po tayo sa ating pinapay ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. Praise God. God bless po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando Montilla. Tayo po manalangin na po. Dakilang Diyos, amang banal sa makapaglipakan ng Jesus, kami nagpupuring papasalamat sa tagumpay ng balilagawain sa araw na ito. Tunay na pinagpaalam mong lubos, malaping noon. Salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi. Simula kanina, mga pagpupuring awitin, O Diyos, awitin ng beloved choir na dinala po ng bawat choir na nag-alay, naghandog na papuring awitin. Salamat na nakarating sa turo ng biyaya sa kalangitan ng aming pagpupuring handog. Ito'y naging mabangong samyo sa iyong dyan sa kalangitan malapay noon. At salamat malapay sa mga banal mong salita naming napakinggan na pag-aralan na dinala po ng mga ngaralo, Diyos. Salamat malapay noon sa purong-purong banal mong salita, O Diyos, na patuloy mo kaming dinadalisay, nililinis malapay noon at kung paano dinakong payapaligtas ng mga anak sa lugar na ito sa aming pasamantalang paghiwa-hiwalay. Ingatan mo po ang aming mga minamalang kabatiran. Sila'y makarating ng payapaligtas itong aming samod dalangin sa makapagirang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. Magkabayan po tayo, minamahal. Ingat po sa pagtawid. Tama niyo kaya may iniibig. Mas iniibig po tayo ng ating pinong halapay ni Jesus. Amen. Praise God.